Okay, ito na yung sample natin na videos para sa lending type of business. Okay, paano ba gagawin kay QuickBooks? So, pag-aaralan natin dito is issuance of loan via cash or checks. Okay, pangalawa naman is recording of accounts receivable. Pangatlo is recording of daily collection. Tapos, syempre, kailangan natin makagawa ng accounts receivable reports and customer statement of account. Yan po yung ating gagawin. So, unahin ko na po yung issuance ng check. So, gagawin po natin is write checks. Tapos, meron tayong customer dito na si Alex, eto si Kat, tsaka si Marilu. So, example lang to. So, okay. Dito, pwede tayong maglagay dito ng cash kung cash yung i-issue natin or checks. So, this time, gawin muna natin na check eh. Tapos yung check number. Tapos, issue tayo ng loan. So, meron tayong ginawang item list dito. 5,000 loan, 10,000 loan, 15,000 loan, and 20,000 loan. So, example, sa 5,000 loan, meron siyang 10% na interest. So, yung 5,000 magiging 5,500. Example lang naman yung 10% interest. Depende po sa inyo kung ano yung interest na i-markup nyo. So, okay, let's say 10% lang yung ipapatong natin na interest. Okay? So, 10,000, meron siyang magiging 11,000. Yung 15,000 magiging 16,500. 20,000 magiging 22,000. So, okay, meron tayong item list. So, yun lang. Okay, issuance tayo ng loan. Okay? Gagawin natin, si Alex, issue tayo sa kanya ng 5,000 loan. So, payable siya in 100 days. So, let's say January 1 yung starting niya. And then, matatapos siya ng April 1. So, 100 days. So, gagawin natin dyan, karga natin sa customer job, Alex. Tapos, check natin yung, make sure na naka-check yung billable. Billable. Okay? Save and new. Ngayon, issue naman tayo kay Kat. Okay? 10,000 na loan. Okay? Ganun din gagawin natin. Make sure na naka-check yung billable. Okay? So, January 1 to April din. 100 days din. Okay? Save and new. Isa pa. May mangungutang pang isa si Marilu. Ganito lang po mag-issue. Halimbawa, 20,000 kay Marilu. Tapos, Marilu, make sure na naka-check yung billable. Okay? Save and close. Hindi yata nakapasok yung huling-huli. Ay, okay. Okay, nakapasok na. So, yan, oh. Si Marilu, si Kat, tsaka si Alex. So, tatlo sila may utang. So, ating AR aging details, wala pa. Sa ating financial statement na profit and loss standard, meron ka na kagad na cost. Okay? Which is ito. 5,000, 10,000, saka 20,000. Okay? So, pangalawang gagawin natin is recording of accounts receivable. Okay? Gagawin naman natin create invoice. Then, pipiliin natin dyan si customer. So, si Alex. Yes lang natin yan. Tapos, items. Check lang natin to. So, kung mapapansin nyo, nakalagay dyan is 5,500. Why? Because, pumatong na agad yung 10% interest. So, lagyan na lang natin siya ng invoice number. So, ganyan. Okay, uncheck natin tong email later. So, okay, and save and new. Susunod naman natin si Katrina. Okay, umutang din siya. Charge ulit natin. Pag chinek nyo yung billable kanina doon, lalabas dito yon sa choose billable time and cost. So, yan, no? Okay, 11,000. So, 10,000 yung utang niya, 11,000 yung recording natin sa system. Okay? I-uncheck natin yung ano dito. Email. Okay, save and new. And then, si Marilu. Si Marilu, umutang siya ng 20K. So, magiging 22,000 yung charge natin sa kanya. So, and then, save and close. So, na-record na natin yung tatlong
tatlong umutang sa atin. So, nirecord na natin yung accounts payable. Actually, nirecord na rin natin yung sales natin. So, financial statement, profit and loss standard, magkakaroon ka na dyan ng 38,500 na sales. And then, sir, yung cost niyan is 35,000. Okay? And then, sa accounts receivable reports, AR aging, ayun na, lalabas na dyan. Si Alex may utang na 5,500, si Katrina 11,000, si Marilu is 22,000. Okay, paano naman po pagka recording of daily collection? Recording of daily collection, simple lang po. Punta tayo ng receive payments. Sa receive payments, lalagay lang natin si Alex. Okay? Magkano yung binayad niya? Let's say 55 pesos sa January 2 kasi susunod na day na magbabayad. Okay? Dito lalagay natin yung OR number. Okay? OR001. Okay? Save and new. Nagbayad din si Katrina. Okay? Ng 110. Kasi yan yung daily collection niya. So, OR number 002. Okay? Nagbayad din si Marilu. Okay? Check. 220. Diba? Ayan yung daily niya. Save and new. Okay? Day 3, January 3, nagbayad ulit si Alex ng 55. Okay? Reference niya, OR number 004. Okay? Tapos, let's say, yung dalawa hindi nagbayad. Okay? Para makita lang natin. So, yun. Tignan natin yung kanyang accounts receivable report and customer statement. Statement of accounts. Okay? Sa accounts receivable reports, makikita natin dyan sa customer receivables, AR aging details. Makikita natin dyan na dito nagbayad na si Katrina. Ayan, si Alex to. Okay? Ito yung payment niya. Bakit si ay full paid na? Wait lang. Tignan natin yung payments. Oh, full paid pala dito. 220 lang binayad niya. Tapos OR. Mali pala ako ng entries. Okay. Save and close. 220. 220 pesos lang yung day 1 niya. Okay. So, sa ating AR aging detail, makikita mo na si Alex, 2 beses na nagbayad, kaya ang balance niya is 5,390. While si Kat is 1 beses pa lang nagbayad, and then si Marilu 1 beses nagbayad. Saan yung makikita? Siyempre, tingnan natin sa statement of account. So, ito yung actual na as of today na accounts receivable. Okay? Tapos, meron din yan accounts receivable. Meron din yan accounts receivable AR aging summary para makita lang natin. Ayan. So, ito yung available na accounts receivable natin at kung sino-sino. And then, pwede din tayong gumawa ng statement. Statement natin, halimbawa kay Alex. Preview natin. Makikita natin dyan yung binayaran ni Alex. So, meron tayong 5,500. Meron siyang 5,500 na utang. Meron siyang record payment na 55. 2 beses siya nagbayad. So, yan o. So, total balance niya na lang is 5,390. So, pwede na natin send to kay Alex na ito yung kanyang statement of account. Then, si Kat. Preview natin. Ayan. Ito. So, 1 beses pa lang siya nagbayad. No? Na 110. Kaya ang babayaran niya is ang balance niya is 10,890. Okay? Isa pa. Si Marilu. Si Marilu naman, 1 beses lang din siya nagbayad. Kaya ang kanyang balance is 21,780. Ayan. Makikita natin dyan yung kanyang statement of account. Pwede natin i-layout ito. Itong statement of account na to para matanggal itong mga 1 to 30, 31 to 60. Pwede nating ayusin yung template niyan.
pwede natin i-customize yung template kay QuickBooks para maging maganda yung ating statement of accounts. So, yan lang po. At kung inyo pong mapapansin, pagdating naman sa ating profit and loss standard, 'di ba? Hindi pa tayo nagre-record ng expenses eh. Sales 38,500, expenses natin 35 which is yung loan na ni-release. Okay? And then yung ating balance sheet standard. So, yung cash in bank natin, syempre nabawasan yan ng 35,000. Accounts receivable and then undeposited fund. Okay? So, ganyan lang po yung recording ng lending bookkeeping sa QuickBooks.